So, kumusta po ang bawat isa? Are we good? Yeah. Are we blessed? Of course, yes. Sige po, so may ask all to please stand. So, inaanya ko po na tumayo po ang bawat isa. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Hebrews 3, Hebreo, chapter 3. Sabay-sabay po nating basahin. Hebrews 3. Sige po, let's start po. Hebrews 3. Therefore, holy brothers, you who share in a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and the high priest of our confession, who was faithful to him who appointed him, just as Moses also was faithful in all God's house. For Jesus has been counted worthy of more glory than Moses, as much more glory as the builder of a house has more honor than the house itself. Verse 4. For every house is built by someone, but the builder of all things is God. Now Moses was faithful in all God's house as a servant to testify to the things that were to be spoken later. But Christ is faithful over God's house as a son, and we are his house, if indeed we hold fast our confidence and our boasting in our hope. Verse 7, therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. On the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years. Verse 10, therefore, I was provoked with that generation and said, they always go astray in their heart. They have not known my ways. As I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Verse 12, take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. Verse 13, but exhort one another every day, as long as it's called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Last verse, verse 14, for we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. As it said, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Verse 16, for who were those who heard and yet rebelled? Was it not all those who led Egypt led by Moses? And with whom was provoked for 40 years, was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? And 18, and to whom did swear that they would not enter his rest, but to those who were disobedient? And last verse, so we see that they were unable to enter because of unbelief. To God be the glory as we read this word. Makakano po ang bawat isa? Yes, hallelujah. So, magandang umaga po. So, kumusta po tayo? Ayan, kumusta po ang bawat isa? How's your day? How's your morning? Ayan, so, yung mga nasa Zoom natin. So, it is always to give God the glory. Amen po ba? Amen. Palakpak po natin, Lord. Ayan. So, of course, we have also our announcements. So, welcome and the celebrants. So, tingnan po natin ating mga screens. So, let's pray for them. Yan, ang ating mga celebrators for the month of December. Happy birthday. Yan. Let's pray for them. If you want to give something, ayan po. Yan. Meron din pong wedding anniversary. Kuya ka muna ni Ate Maricon Gutierrez. And definitely important announcement. And so, of course, nagpapasalamat po tayo for those who partake sa ating prayer chain. So, it is always to give God the glory as we pray for those items. So, salamat po. And indeed, sabi nga, our labor in the Lord is not in vain. So, thank you for giving your time. It is always ang Panginoon po ang laging dapat na pupurihan sa ating ginagawang panalangin. And of course po, syempre, as part of our December month, so ano ba yung naisip niyo pagka-December? Yun, Christmas. So, Christmas. Ano nga ba yung Christmas? Alam niyo po ba yun? Christ. Yan. But definitely, as a part of the, Christmas celebration. So, December 16,
magse-celebrate po yung mga bata. So we give honor para sa Lord, para sa buhay ng mga bata. And where we want to ask something or pledges para makatulong para po sa mga bata. So the extension of grace, if we want to give something, anything, ano yung needs, so we are praying and asking for a lending hand. So, ayan. So, it's up to you kung ano po yung kanyang ipagkaloob. Ayan po. And of course, Lord, sa biyaya po ng Lord, so, nakakatawa po. Nakikita natin ang bawat isa sa pagtulong. And of course, syempre, as part of our Christmas celebration, tingnan natin, sino nga ba yung natataas? Diba? Always be reminded, it is always the Lord. Kaya nga Christ Mass. Yan. So, it is always the Lord, not yung mga tao. Although we want to give something, although Christmas, on a part, as a Christian, is always Christmas. Daily Christmas sa atin. Though as a part of our culture, so, nagiging part na rin yung ganong pamumuhay natin. Pero, tanda natin sa Christian, ang Pasko po ay lagi daily sa atin yan. Gawa po yun ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Ayan. So, yung Christmas natin sa mga bata is 16, then 17 po is yung, ayan, tayo po lahat. So, yung inyong mga pagkakaloob po. If you want to give something, ano po yung ating kayang ibigay, di ba? Hindi mo tayo namimilit, pero it's always by the grace and mercy of the Lord, kaya po tayo nagbibigay. Ano po? So, yun po. Yung full details po, so may mga sistemang gagawin yung ating mga naka-assign para sa Christmas celebration sa December 17. So, will be, isesend mamaya, or nila Jared, sila po yung bibigay ng proper disclosure po. And ayun po, so another thing as part of our worship, diba? Yung pagbibigay, the tithes and offering. Sige po, buksan natin mga Biblia sa Psalms 24, verses 1 and 2. Basahin ko po. Psalms 24, verses 1 and 2. A Psalm of David, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein, for he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. It is a psalm. What is a psalm? Yeah, so ito awitin ni David. But it is also prayer. It is also declaration of the word, declaration of the doctrine. Diba? So tingnan natin, panalangin ni David is to aspire and inspire. Pag makikita natin dito, the earth is the Lord's. Pag titinan niyo yung word, it is always the Lord's. Siya po ang may akda ng lahat. He holds all. He is the creator. He is the author. He is the maker thereof, the world and those who dwell therein, for he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. So makikita natin, who is the creator? Sino pong creator? Yan. So napakahalaga in giving. We must see the greatness and sovereignty of our Lord. Diba? It is a declaration that it is the owner. The owner is only our Lord. Diba? Tayo ay steward. Napagkatiwalaan lang tayo. So, sabi nga, tayo ay manager. Diba? Pero kung mayroong CEO, siya may-ari. Mayroong mas may-ari. Diba? Sa company, ganun. Manager ako, pero sino yung may-ari? Siya pa rin na masusunod. So, tayo napagkatiwalaan. We are being used as a steward to this creation. And this financial na hawak natin, steward tayo. We are being used to handle it properly, to bless His kingdom for His glory. Tandaan na po yun, ha? For His glory, not for my glory. Di ba? Ba't ka kumikita ngayon? To buy your own purposes? Siyempre, may pangangailangan tayo. We have needs daily. We are able to pay mga needs natin, mga pangangailangan natin daily. But it's always the Lord's grace. Kaya tayo nakakapagbigay. Kaya tayo kumikita ng pera. So, sabi nga, biblical stewardship is managing God's blessing in God's way for God's glory. It is always for God's glory. So, yung ating mga hawak na pagkakaloob, let us see, check our hearts. Lord, am I giving this to give you glory? It is for your management. It is for your kingdom. So, tingnan natin. Check our hearts always sa pagbibigay. Napakahalaga. Ano nga ba yung purpose? Bakit po ako nagbibigay? Kasi we know who is the creator.
Sino pong creator? Sino po? God. So, as we give, let us check our hearts, our finances, and ate pong itong hawakan, then we'll pray for this. Sige po, let us pray. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat, Lord, for this day, for these finances that we have, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na check our hearts as we give. The purpose, Panginoon, the passion to give. Lord, it is by your grace and mercy, Panginoon. Help us to manage these finances, Panginoon, for us to give, Lord, always for your kingdom, Panginoon. And, Panginoon, napakahalaga na ipagkaloob namin, Lord, yung nakakarapat para sa iyo. The tithes, it is iyo to, Panginoon, and offering, it is only ito yung aming dapat, or our hearts na pagbigay namin, pagkaloob namin, yung offering. Lord, salamat po. Bagamat ando, Lord, yung nagkukulang kami, may mga kahinaan kami. But Lord, we must activate our faith. Yung pananampalataya namin sa pagbibigay. Ito na nga po, Lord. Ikaw ang may likha ng lahat. You created all. You are the maker. You are the author, Panginoon. And of course, you are the owner of these finances. Lord, thank you, God. At tulungan mo kami to give wholeheartedly sa aming mga finance nito. And it is always, Panginoon, to give you glory. Salamat po, Lord. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ating papalakpakan yung Lord. Yan. Sige po. So, as we have another extension of grace natin, yung ating pong praise and worship. Let us sing songs. Yan. Para sa Lord. Thank you po. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga. Ayan. Kumain po ba tayo? Ay, konti. Ayan. Salamat po sa konting kinain natin. At yan ay mula sa Lord. So ngayon pong umaga, tayo po ay magpupuri sa Kanya at pasasalamatan sa lahat ng biyaya na patuloy na ating nararanasan mula sa Kanya. Sige po, pwede po bang tayong lahat ay tumayo? Yung mga kapatid natin na nasa likod, kung meron pa kayo dyang mga inaasikaso, ay mamaya na po ulit. At dito po tayo sama-samang magpupuri sa ating Panginoon. So basahin ko lamang po ito sa Awit 145 verses 1 and 2. Sabi po, ang aking Diyos at Hari, ikay aking papupurihan, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan paman. Pupurihin kita araw-araw, at pupurihin ko ang pangalan mo magpakailanman. So our God, He is worthy of our praises forever. Kaya patuloy na sa umagang ito, ialay natin yung ating the best na worship sa ating Panginoon. Sige po, awitin po natin ng Lord. Diyos na makapangyarihan.
magbigay ng papuri sa Panginoon. Sa bawat araw na nararanasan natin ng mga biyaya na mula sa Kanya, wala tayong ibang magagawa kundi talagang purihin siya at pasalamat. Kaya patuloy po nating awitan ng ating Panginoon sa umagang ito at patuloy na itaas natin siya sa pamagitan ng mga awitin. Tunay na kagalakan.
Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Salamat sa buhay na mayroon kami, O Lord. Salamat sa lahat ng biyaya na nararanasan namin sa bawat araw, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na sa bawat araw ng aming mga buhay ay nariyan ka, O Lord. Nariyan ka upang baguhin ang aming puso bawat araw. Alam namin, Panginoon, marami pa kaming pagkukulang, marami kaming hindi nagagawa. At alam namin, Panginoon, na nariyan ka, O Lord, upang ang aming mga puso ay saliksikin mo sa bawat araw. Baguhin mo nga po ito, Panginoon. Palitan mo, Panginoon, kung meron mang mga karumihan sa aming mga puso. Lord, palitan mo ito ng isang malinis at dalisay na puso, Panginoon. At makita sa mga buhay namin, sa bawat araw, Panginoon, na kami nagiging kawangis mo, Lord. Kaya, Panginoon, patuloy na humihingi kami sa iyo ng gabay, humihingi kami ng paglilinis mo, Lord, sa bawat araw, Panginoon. We are not worthy, O Lord, pero salamat po dahil nararanasan namin ang kabutihan mo sa bawat araw, O Lord. Maraming salamat po. At nawa sa aming paglilingkod ay patuloy na ang aming mabigyan ng karangalan ng kaluwalhatian ay ikaw lamang, Panginoon. Ikaw yung maitaas, ikaw yung mamagnify sa buhay ng bawat isa sa amin. For you are worthy of all the praises and the glory, O Lord. We give you all the praises, the glory. Sa lahat ng ito, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, sige po, pwede po bang samahan nyo kami as we read yung ating text ngayon pong umaga? Sa Colossians chapter 3, verses 12 to 17. So, salitan po tayo ng pagbasa. Ako po muna, then susunod po kayo. So, verse 12, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. And let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Sabay-sabay po tayo, verse 17. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Blessed be the reading of God's word. Makakaupo na po ang bawat isa. A blessed morning to each and every one of you. Salamat sa Panginoon at patuloy tayong pinagkakatipon upang tayo ay magpahayag ng ating pagsamba, ng ating pasasalamat sa dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral natin sa aklat ng Kolosas. At dito po sa aklat ng Kolosas, nakita po natin kung paanong ipinapahayag ni Apostol Pablo ang pagiging soberano ng Panginoong Yesus, na siya ay makapangyarihan sa lahat. Sa mga panahon na kung saan laganap ang mga maling paniniwala, no, sa lugar ng Kolosas, mayroong sumasamba sa anghel
at merong mga tradisyon na nakagisnan, mga gawaing legalismo. Sa mga panahon na yon, maraming tao ang nadadaya. Akala nila kung tutok din ang mga bagay na yon ay magiging kalugod-lugod sila sa harapan ng Diyos. Pero ang mga bagay na yon, ang mga gawaing yon ay hindi totoo. At ito ay pinaunawa ni Apostol Pablo. Ang pananampalataya po natin ay hindi magiging malakas at matatag kung wala tayo sa komunidad ng mga mananampalataya. Kaya po, dito po sa talata na tatalakayin natin ngayon sa Kabanatang 3, simula sa 12 hanggang 17 na mga talata ay makikita po natin dito, one body in Christ. At ito pong katotohanan ito ay tinalakay sa mga talata. As an overview, makikita po natin in relation to others, no, verses 12 to 14, one body, put on. No? Nakita natin yung pananalitang yan. Put on, ibihis mo. And then, in relation to Christ, makikita natin yung salitang let Christ. No, hayaan mo na si Kristo. Pag sinabing let Christ, ito po ay pananalita na may pagtitiwala. Pananalita na may pagpapasakop. At kanino magpapasakop? Kanino magtitiwala? Kay Kristo. So sa pamamagitan po nito, nagiging matatag ang bawat isa sa tulong ng mga kapatiran. So tignan po natin yung mga talata na ating tatalakayin ngayon. So in the first place, it is said, put on Christ. Ang usapin ay in relation to others, verses 12 to 14. So ito po yung makikita natin. Put on Christ, ang ibig sabihin, ang usapin ay Christ likeness. No? Tularan natin si Kristo. Sabi pong ganun sa verse 12, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved. Dito po sa mga pananalitang ito, ipinapakita kung ano ang kalagayan ng mga mananampalataya sa Kolosas. At makikita natin yung pananalita na sila ay pinili, sila ay itinalaga, at sila ay minahal. At ito pong pananalitang ito ay makikita natin na ito'y ginamit sa bayan ng Israel. No, ang bayan na kung saan ang Diyos ang nagtatag sa kanila. Sabi pong ganoon sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 7, 6 at 7, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. At sa talatang 7, kayo'y inibig at pinili ng Panginoon. So mula sa mga pananalitang ito, makikita natin na ang bayan ng Israel ay banal. No? Ito'y pinili. Ito ay inibig. At dito po sa mga pananalita ni Apostol Pablo, itong katangiang ito ay ibinibigay niya sa mga mananampalataya. So malinaw na hindi lang ang bayan ng Israel ang pinili, minahal at itinalaga para sa kanya. Bagkus maging ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano ay itinuturing na katulad nito. Kaya naman dahil nasa ganitong kalagayan ang mga mananampalataya, ang sinabi, put on, ibihis mo, alin yon? Compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Pag sinabi pong compassionate hearts, yan po yung tipo na iniisip mo yung kapakanan ng iba. At tinitingnan mo yung kalagayan ng ibang mga tao at dinadama mo ang kanilang mga nararamdaman. Compassionate heart.
Sa panahon po natin ngayon, maraming mga tao, sarili lang niya iniisip niya. No, napapansin ko po yan sa maraming kabataan. No, talagang iniisip niya, sarili lang niya. Pagka inutusan mo, wait. Pagka may pagagawa ka, mamaya na po. No, hanggang yung nag-utos na yung gagawa. No, yan po ay palatandaan ng kawalan ng compassion. No, may taong nangangailangan pero hindi na natin napapansin. Pero kailangan po sa mga mananampalataya, isang maging ugali natin. We must have compassionate hearts. And then kindness, yan po ay isang pag-uugali na kung saan iniisip mo yung makakabuti sa iyong kapwa. Ano ba yung kailangan niya? Ano ba yung makakatulong sa kanya? Kindness. Humility. Madalas po ang samahan nasisira dahil mayroong mga taong hambog. No, ayaw patalo. Gusto palagi maganda ang reputasyon niya. Siya ang pinakamagaling, siya ang pinakamahusay, siya ang pinakamaraming achievement. No? Pagka ganyan ang kausap mo, punong-puno ng pagyayabang sa katawan, nakakasira po ng relasyon yan. Kaya nga po, ito pong banggit ng humility, ito po ay pagkilala sa kanyang sarili na anumang tinatangkilik niya. Ito ay kaloob ng Diyos. No, humility. Meekness. Ang meekness naman po, ito po ay tinatawag na strength under control. Ibig sabihin ito, pwedeng gawin mo ang anumang bagay na maibigan mo at may kakayanan ka, may kapasidad ka para gawin yung isang bagay na yon. Pero, hindi mo basta-basta ginagawa yon. Unless na ito ay makakatulong, ito ay kailangan, ito ay makapagpapalakas sa iyong kapwa. Kung alam mo na yung gagawin mo makakasira sa iyong kapatid, pipigilan mo yung sarili mo. No? So, meron kang strength. And then you put it under control. And then patience, alam po natin, no? May mga tao na hindi madaling pakisamahan. Pero kasama mo. No? Hindi ka makakaiwas kasi andun sa bahay nyo. No? Hindi ka makakaiwas kasi nung lumalaki ka, sila na yun nandun eh. Kaya lang nasasaktan ka niya. Kaya lang may mga ginagawa siya na hindi ka komportable. Pero mananatili ka sa tabi niya. Tutulong ka sa kanyang mga pangangailangan. So ito po yung mga katangian. At ito pong mga katangiang ito ay naglalarawan sa ating Panginoong Yesus. Sa aklat ng Mateo 11, 28 hanggang 29, masabi pong ganon, lumapit kayo sa akin, ang Panginoong Yesus ang nagsasalita, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ay kita po natin dito na ang Panginoong Yesus, hindi tayo kailangan ng Panginoon, pero alam niya kailangan natin siya. Di po ba? At ang Panginoon po, anuman ang kalagayan mo sa buhay, kung dumating ka sa panahon na napapagod na, hindi mo na alam ang gagawin mo, nahihirapan ka na, tinatawag ka marahil ng Panginoon, kaya nangyayari sa iyo yan. May mga nangyayari sa buhay natin na minsan wala ka nang magawa. Kasi po minsan, di po ba, pagka may magagawa ka pa sa sitwasyon, madalas hindi mo naaalala si Lord eh. Kaya may mga pagkakataon, ilalagay ka ng Panginoon sa kalagayan na wala kang magagawa, pero yung panahon na yan po ay biyaya ng Diyos. Tinatawag ka niya. Sa panahon ng iyong kahinaan, ang Panginoon ang iyong kalakasan. Sa panahon ng iyong kakulangan, ang Panginoon kaya niya maging sapat sa iyong kalagayan.
So, andun po yung imbitasyon na yon sapagkat ang mga katangian na binabanggit, itong compassionate heart, kindness, humility, meekness, and patience, ito po'y katangian ng ating Panginoong Yesus. At ang mga virtues na ito po ay katumbas ng binanggit sa aklat ng Galatia na bunga ng banal na spirito. Kung meron pong Christ-likeness na dapat tayong ibihis, ang ikalawa ay Christ forgiveness ang binanggit. Tingnan niyo po yung mga talata. Sa talatang 13, ang sabi po, bearing with one another. No, pag sinabing bearing, yan po yung bubuhatin mo. No, maski mabigat, bubuhatin mo. No, naranasan ko pong buhatin yung asawa ko nung bagong kasal kami at kayang-kaya ko. Pero after several years ng anniversary namin, iba na ang sitwasyon. Hindi naman siya yung nagbubuhat sa akin. Pero alam niyo po, sa pakikisalamuha natin sa mga kapatid natin, may mga pagkakataon, kailangan natin silang pasanin. At yun po ang binabanggit dito. At bakit mo papasanin? Kasi dumating marahil yung isang sitwasyon. Sabing ganun sa Colossus, and if one has complaint against another. So makikita natin dito, mayroong pangyayari ng complaint. Naranasan nyo na po bang may makasama kayo na reklamador? Lahat na lang ng mga bagay na nakikita niya, inireklamo niya sa'yo. Hindi po ba mabigat kasama yung taong gano'n? Hello? Reklamo ng reklamo. At pagka ganyan ang kasama mo, ang hirap eh. Anong gagawin mo? At dito po sa talatang ito, kung meron tayong mga difficult people na nakakasama, anong dapat gawin? Forgive each other. Ito pong salitang forgive, ito po'y pananalita na kung saan ikaw ay magbibigay ng pagkakataon sa kapatid mo na nakakagawa ng kasalanan o kaya nakakagawa, meron siyang kahinaan, magbibigay ka ng pagkakataon na siya ay magbago. Sa tulong ng Panginoon, inaasahan mo na darating ang panahon na magiging maayos din siya. Forgiveness. No, mahalagang bahagi po yan sa ating pakikisalamuha. Sabi nga sa Mateo 18:21-22, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 times 7. Binibilang mo na ba yung kasalanan sa'yo ng kapitbahay mo? Kasalanan ng asawa mo? Ang banggit pong 70 ulit na 7, ito po ay isang figurative na pananalita na ang ibig sabihin, matuto tayong magpatawad. Tandaan po natin, ang isang taong hindi marunong magpatawad, siya po ay nagiging alipin ng taong ayaw niyang patawarin. Di po ba? Pagka hindi mo napatawad yung isang tao, tuwing makikita mo siya, na-high blood ka. Tuwing nakikita mo siya, hindi ka makagawa ng natural na bagay na gusto mong gawin. Samantalang siya, masayang-masaya siya sa ginagawa niya. No, hindi ka nga niya iniintindi. Pero dahil ikaw, hindi ka marunong magpatawad, ikaw ang naaapektuhan. May mga pagkakataon pa, hindi ka makatulog sa gabi. No, pag naaalala mo siya, sumasama ang loob mo. Naiiba yung temperatura ng kalooban mo. Kaya nga po, ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa iyong sarili. At dito po, kung mayroong mga taong
may mga complain at most probably yung complain niya ay sa'yo, forgive each other. Yun ang sinasabi sa atin. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. So dito po sa aklat ng Efeso, chapter 1, verse 7, ang sabing ganon, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoong kadakila ang kanyang kagandahang loob. Mula po sa talatang ito, makikita na atin kung paanong naging posible na tayo ay patawarin sa ating kasalanan. At dito po malinaw na binabanggit na upang mapatawad ang kasalanan natin, ang kasalanan ko, ang kasalanan mo, kinailangan ng kanyang dugo. Kung ikaw ay niligtas ng Panginoon mula sa kamatayan, dinala ka sa kaliwanagan mula sa kadiliman, mahirap pa bang gawin ang magpatawad sa kapwa? Maybe emotionally nasasaktan ka sa ginawa niya. Kaya nga po ang pagpapatawad ay isang desisyon na kung saan ipinagkakatiwala mo sa kamay ng Diyos yung mga pangyayari. At ito po ang binibilin sa atin, Christ forgiveness. No? Isuot natin to. Ang pangatlong bagay na magandang ibihis din po natin na binabanggit sa talata ay yung pag-ibig. Sabi pong ganun sa verse 14, and above all this, put on love. Pansinin niyo po yung salitang sinabi, above all this. No, so may mga magagandang katangian, no, yung compassionate heart, yung pagiging mapagpatawad, pero ang lahat ng yun magiging posible lang at magagawa mo ng maluwag sa kalooban mo kapag taglay mo yung pag-ibig. Yung pag-ibig na to ay may pagtanaw sa ating Panginoong Yesus. Nung tayo ay makasalanan pa, minahal niya tayo. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang maipako sa krus. At sabi pong ganon sa mga taga-Roma, kabanatang 5. At sa talatang 5, ito po yung kalagayan ng mga iniligtas ng Panginoon. Sabing ganon, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. No, ibinuhos, para yung baso na walang lamang tubig and then sinalinan mo ng tubig. No, nagkatubig na siya. So ganun din, itong pag-ibig na ito, hindi ito normal sa mga taong nabubuhay. Kundi itong pag-ibig na to ay isang bagay na ibinigay ng Diyos mula sa Diyos. At itong pag-ibig na to ay ibinuhos sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So the moment we receive the Holy Spirit, kalakip niya yung pag-ibig na katulad ng sa Diyos. Ito yung agape kind of love. Sa mga taga-Korinto, 13:7, isa po ito sa pagbanggit ng katangian ng pag-ibig. Sabi pong gano'n, ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Ito po yung uri ng pag-ibig ng Diyos. At ito pong pag-ibig na ito na galing sa Diyos at naranasan natin. Ito rin po yung pag-ibig na may kakayanan tayo na ibigay sa ating kapwa. Mapagpatawad, and then mapagtiwala, puno ng pag-asa, at kung hindi pa rin siya nagbabago, mapagtiis hanggang wakas. Kaya naman po, itong pag-ibig na to ay nagdudulot, sabing gano'n sa mga talata sa Colosas, which binds everything together in perfect
harmony. O kaya naman pala nagiging maayos. Mahirap magpatawad kung walang love. Mahirap maging compassionate kung wala kang love. Mahirap maging mabuti kung wala kang love. Kaya nga po makikita natin dito na ang love element na ito ibinigay ng Diyos sa bawat isa. So, ang pangatlo na dapat nating ibihis ay Christ love. Now, put on. Yun ang paalala sa atin. Sa John 13 verse 34 to 35, pansinin niyo po yung binanggit dito. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalad din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Isipin niyo po yung mga sinabi sa talatang yan. May mga pagkakataon po na ang tao nalilito, sino ba talaga yung totoo na mga alagad ng Diyos? Hindi na sila magdadalawang isip kung makikita nila. No, halimbawa, meron tayong invited na tao. Meron tayong mga kamag-anakan nyo na dadalhin nyo sa lugar na to at first time niyang makakapunta sa lugar na ito. Itong taong ito ay magkakaroon ng kaunawaan na tayo yung totoo kung makikita niya na ang bawat isa sa atin nagpapahayag ng pag-ibig sa bawat isa. At ito po yung totoong pagiging disipulo. Yun pong nagmamahalan tayo. Kaya mong unawain yung bawat isa. Kaya mong sumabay sa mga panahon ng kanyang kahinaan, tutulungan mo siya, aagapayan mo siya. Hindi yung tipong kinukundena mo siya. No, hindi yung tipong pinagbibintangan mo siya. Hindi yung tipong minamaliit mo siya. Hindi yung tipong reklamo ka ng reklamo. Pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, itong katangian na to, ito po ay kailangan natin sa ating komunidad upang tayo ay lumakas, makapagpatuloy, at hanggang bumalik ang Panginoon, nananatili tayong matatag. Mahal mo ba yung kapatid mo? So, ito pong pangyayari ito, this keeps the community of believers in perfect harmony. Ngayon, tignan po natin yung ikalawang bahagi. Let Christ, in relation to Christ, ang usapin natin dito. Let Christ, di ba sabi niya, let go and let God. Yeah, may kasabihan ganyan eh. Ibig sabihin, ilagay mo sa kamay ng Diyos. Ipagkatiwala mo siya. No, yung anak mo, pag umalis ka, iniwan mo sa lolo't lola niya, hayaan mong sila yung mga laga. No, magtiwala ka sa kakayanan nila. Yun po yung ibig sabihin. Pero dito po ang usapin, let Christ. At sa mga talata po, makikita po natin paano ba gagawin yan. Ang unang usapin, peace of Christ. Sabi nga sa verse 15, and let the peace of Christ rule in your hearts. No? Peace of Christ. Anong ibig sabihin yan? Sa talata ng na isinulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 5, 1-10, sabing ganon. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Yan po ang kalagayan natin. No? Pinatawad na tayo, pinawalang sala na tayo. At dahil napawalang sala tayo, then, naging posible ang reconciliation. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Kasi, tignan niyo po,
Sabi pang ganon, dati, sabi sa verse 10, tayo'y mga kaaway ng Diyos. So ang isang taong hindi pinatawad sa kasalanan o hindi niya pa tinatanggap yung kapatawaran ng Panginoong Yesus, siya po ay kaaway ng Diyos. No, inaaway niya ang Diyos. At ang Diyos po hindi natutuwa sa kanya. Etong mga taong hindi tumanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo, ganyan po ang kalagayan, mga kapatid. Kaya nga, dapat natin gawin ng buong kalakasan na ang mga kasama natin sa bahay, kaklase mo, kaopisina mo, kung hindi pa nila kilala ang Panginoon, pagsikapan natin na maipahayag sa kanila yung mabuting balita. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na sila ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Dahil kung hindi sila sasampalataya sa Panginoong Yesus, mananatili sila sa kanilang kasalanan at sila'y kabilang sa mga taong kaaway ng Diyos. Pero ito po ang nangyari. Pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So dito, malinaw na ang taong nagkasala sa Diyos kapag siya'y tumanggap ng kapatawaran sa kasalanan, tiyak ang kaligtasan. At bakit tayo nakakatiyak sa kaligtasan? Kasi ang Panginoong Yesus, matapos siyang mamatay upang bayaran ang ating kasalanan, siya'y nabuhay na muli. At yung pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesus ay katiyakan, assurance na tayo ay ligtas. Kung hindi nabuhay na muli ang Panginoong Yesus, ibig sabihin nito nananatili tayo sa ating kasalanan. Nananatili tayo nakaaway ng Diyos. Ngunit hindi ganon ang nangyari. Malinaw ang sinasabi dito. Dati kaaway tayo ng Diyos, ngunit ngayon, tumanggap tayo ng kapatawaran. Amen? Parang hindi kayo masaya. Napakaganda po ng mga bagay na yan. Kaya nga po, ang sinasabi dito, kung tayo mayroong peace of Christ, let it rule in your heart. Pag sinabing rule in your heart, sa mga pagdidesisyon natin, isipin natin palagi, maayos na ang kalagayan natin sa Diyos. Kaya nga po sa pananaw na ito, yung mga desisyon natin sa buhay, mga pinagagagawa natin sa buhay, isipin natin, ikaw ngayon ay tumanggap ng kaligtasan. Ano ang mga desisyon mo ngayon? Anong pinapahalagahan mo? Anong inuuna mo? Let this rule in your hearts. Sabi nga pong ganito, to which indeed you were called in one body. Dito po, mayroong pagtanaw sa pagiging bahagi ng mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga po ang sabi, and be thankful. Maging mapagpasalamat ka. Ngayong maayos ang relasyon mo sa Diyos. One body. Anong ibig sabihin yan? Sa aklat ng Efeso 4:3-6, ito po ang makikita natin na kalagayan natin, tayo ay iisa. Marami pong mga local churches na evangelicals, na believers, pero hindi katulad natin yung pangalan. Di po ba? At meron nga pong nagsabi, bakit iba-iba kayo? Kung tutuusin, bilang mga mananampalataya kay Kristo, hindi tayo iba-iba, kundi tayo ay may pagkakaisa. At nilinaw yan sa talatang ito. Sabing ganon, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Bakit nating sinasabi na tayo'y iisa? At bakit sinasabi dito na yung pagkakaisa na to, ingatan natin? Bakit tayo iisa? Sabing ganon, ito'y kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbuklod sa inyo. No, again, yung kapayapaan ay may pagtanaw
sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at naging maayos ang ating relasyon sa Diyos. Tingnan niyo po ang unity na meron tayo. Sabi ganun sa verse 4, may iisang katawan at iisang espiritu, tulad ng may iisang pag-asa ng kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. So ang evangelical Christians, hindi man tayo pare-parehas ng pangalan, iba-iba man yung lugar ng kanilang panambahan, kung lahat tayo ay kumikilala sa ating Panginoong Hesus, na siya ay ang tagapagligtas at sumasampalataya tayo sa Kanya na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay sapat upang bayaran ang kasalanan natin. At ang Biblia, ito ang batayan ng ating pamumuhay. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Alam niyo po, yung mga taong ganyan ang confession. May iisang Diyos sa 3 persona. Yung mga taong ganyan ang confession. Sila po ay kaisa natin. Kaya nga po, ang pinapaalala sa atin dito, yung peace of Christ, natanggap natin ang layunin nito, patibayin natin ang ating pagkakaisa. Patatagin natin ang ating pagsasama-sama. Sapagkat kailangan natin yung bawat isa upang makapanatili, maging matatag at tayo magamit sa kaharian ng Diyos. Peace of Christ. At ang pangalawang bagay ay yung Word of Christ. Sabing ganon, let the Word of Christ dwell in you richly. No, bukod sa peace of Christ, kailangan din daw po natin ito pong Word of Christ. Sabi pong ganon sa aklat ni Juan, no? Kabanatang 15:7. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais. Tingnan nyo, anong gagawin? At ito'y gagawin para sa inyo. Pansinin niyo po yung talata. Mapapaisip ka eh. Para kang binigyan ng blank check. Di po ba? Nabigyan na ba kayo ng blank check? Ano sinulat mo? Baka iniisip mo agad nung binigay sa yung blank check, kuryente. Water bill. And then, gusto ko ng kotse. Gusto ko ng bahay. No? Magkano ililista mo? Dito po sa mga pananalitang ito, parang ganun ang nilalatag eh. Anumang hilingin mo, gagawin para sa'yo. Pero ito pong pangyayaring ito ay ipinangako ng Panginoon kasi yung nananalangin, ang puso at isip niya ay nasakop na ng kalooban ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sabi nga, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. So dito makikita natin na ang humihingi o ang humihiling ay mayroong malapit na pakikipag-ugnayan sa Panginoong Hesus. Hanggang dumating yung pagkakataon na ang iniisip niya, ang pinapahalagahan niya, ang prioridad niya ay yung kalooban ng Diyos. Kaya naman kapag humiling siya, hindi siya humihiling na para sa sarili lang niya, kundi humihiling siya ng mga bagay na ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Kaya hindi nakapagtataka, yung panalangin niya ay pinakikinggan. Kaya nga po, ang isang tao na nag-uumapaw sa pagkaunawa sa salita ng Diyos, natututo, lumalago sa mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ito pong taong ito ay nagiging matatag, nagiging matibay. At yun ang bilin, let the word of Christ dwell in you richly. Pagyamanin mo ang sarili mo sa mga katotohanan mula sa Panginoon. And then, yung natutunan mo, ito yung gagawin. Teaching and admonishing one another in all wisdom. So yung natutunan mo mula sa Panginoon, ituo mo.
teaching. And then yung isa yung admonition, ang ibig sabihin nito, bigyan mo ng paalala yung mga taong nalilihis ng landas. Sa mga taga-Kolosas, no, napag-aralan na po natin ito sa unang kabanata, verse 28, ano sabi? Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan. So, dito makikita natin na yung pagpapaalala at pagtuturo ay nagbubunga ng paglago sa pananampalataya. Ang isang taong natuturuan at natututo siya, ang isang taong binibigyan ng babala, pinapaalalahanan at nakikinig siya, ito yung taong lumalago sa pananampalataya. Kaya nga, ang bilin sa atin dito, let the word of Christ dwell in you richly. At gamitin natin ito, teaching, admonishing one another in all wisdom. Kaya wisdom, binanggit dito yung wisdom, yung sasabihin mo ay akma sa sitwasyon ng kausap mo. No? Ganon yung kalagayan. At dahil sa pangyayari ito, pansinin nyo, anong resulta? Singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. Sino po excited pagka praise and worship na yung ating program sa pagsamba? Alam niyo po, isang paraan natin ng pagsamba ay awitin ang mga bagay na pinananampalatayanan natin. Dito po nabanggit Psalms. Ang Psalms po, bahagi po yan ng banal na kasulatan. No, yan po yung aklat ng mga awit. At ito pong mga nakasulat sa aklat ng mga awit na siyang karanasan ng mga mananampalataya sa Diyos. Karanasan kung paanong nagpakilala ang Diyos. Karanasan kung saan ang Diyos ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan, kung paano silang iningatan, pinotektahan at nagkaloob ng kanilang pangangailangan. Lahat po ng mga karanasan na yon, isinulat nila. Ang mga karanasan ng kanilang pagbagsak at sila'y pinalakas ng Panginoon. Karanasan na kung saan sila'y may pagkukulang and yet pinunuan ng Panginoon. Isinulat nila yon. Dahil nakilala nila na ganun ang Diyos. At itong mga karanasang ito na nagsilbing paalala at katuruan sa church, ito po'y patuloy na inaawit ng mga mananampalataya. No? Ito po yung Psalms. At yung hymns, ito daw po ay mga awitin na ang tinatalakay ay kung sino ang Panginoong Hesus. Ano ang mga bagay na nakilala nila patungkol sa Panginoon? So, meron silang mga himno na nilikha. And then, spiritual songs, ibig sabihin, ito po yung mga awit na kung saan ang banal na spirito ay dinadala sila sa kalagayan upang patuloy na maranasan ang Diyos sa kanilang mga buhay. At ginawa nilang awit yung mga bagay na yon. At ang lahat ng ito ay pagpapahayag ng kanilang pasasalamat ng buong puso sa Panginoong Hesus. Let the word of Christ dwell. Ito pong word of Christ dwell, meron po itong kahawig na pangyayari at inutos ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Ito pong pangyayaring ito ay pagiging spirit-filled. Minsan po kasi may mga maling paniniwala na ang pagiging spirit-filled ay paglayo sa salita ng Diyos. Sabihin nila, hindi, puspos ako ng Holy Spirit, hindi na ako magbabasa ng Bible. Kakausapin naman ako ni Lord eh. Hello? Pwede bang maiwala yung Holy Spirit sa salita niya? Sa salita ng Diyos? Dito po, titingnan natin.
No, nabanggit sa Ephesians chapter 5 verse 18 to 20 ang mga bagay na to. No, ikumpara po natin. Sabing ganun dito sa Colossus, let the word of Christ dwell in you richly. Dito sa Efeso, ang sabi, be filled with the Spirit. No, Spirit fullness ang binabanggit dito. O nga po pala, no? Kasi merong iba, ang akala nila sa pagiging puspos ng Spirito, yan po yung biglang nanginginig. Ganun. At hindi na nila alam ang gagawin nila. Yung iba akala, ganun eh. Yung iba ang akala, pagka kinikilabutan ka habang kumakanta o nakikinig ng salita, dumadating ang Holy Spirit. No? Teka lang, pakiramdam lang ba ang Holy Spirit? Dito po niliwanag. Be filled with the Spirit. Anong katapat sa Colossus? Let the word of Christ dwell in you richly. Kasi tingnan nyo yung epekto. Sabi sa Colossus, teaching and admonishing one another in all wisdom. Sa Efeso, ang sabi, addressing one another. No, mayroong pagsasalita eh. Mayroong palitan ng mga pananaw. And then, ang sabi sa Colossus, singing psalms and hymns and spiritual songs. Tignan nyo sa Efeso, ito yung epekto ng Spirit-filled. In psalms and hymns and spiritual songs. Actually, sabi pa nga dyan sa Efeso, making melody from your heart. May pag-awit eh. And then, sabi pang ganun sa Colossus, with thankfulness in your hearts to God. At sa Efeso, giving thanks always and for everything to God. So, sa pagkukumpara po natin, makikita natin dito na ang dwelling ng Word of Christ sa buhay ng isang tao ay katumbas ng pagiging Spirit-filled life. So masasabi natin na tayo'y Spirit-filled kapag ang salita ni Kristo naghahari sa iyong puso at isipan. Natututo ka ba sa salita ng Diyos? Lumalago ka ba sa salita ng Diyos? Nababago ba ang buhay mo dahil sa mga nauunawaan mo sa salita ng Diyos? Yung karanasan na yan ay pagiging Spirit-filled. Amen? Ang panghuling bahagi ng pangyayari ng buhay kay Kristo, yung name of the Lord Jesus. Sabing ganun sa verse 17, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus. So dito po makikita natin yung katotohanan na ang isang tao na nasa Panginoon, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga ginagawa, itong bagay na to ay ginagawa niya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya po nabanggit dito yung word or deed, kasi yan po yung ginagawa natin pag tayo ay nakikisalamuha sa mga kapatid natin. Hindi nila alam yung iniisip natin. Di po ba? Ngayon, hindi ko alam kung ano iniisip nyo. No? Iniisip nyo po ba yung ulam nyo mamaya? O yung kung anong bibili nyo sa palengke? Hindi ko alam yun eh. Pero, ang makaka-apekto sa kapatid natin, yung lalabas sa bibig natin. At kung ano yung gagawin mo ngayon. At dito nga po, ang banggit, ano man yung sasabihin mo at gagawin mo, do everything in the name of the Lord Jesus. Sa Roma 14:7-8, ito po yung sabi, wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. So pagka binanggit po yung in the name of Jesus, meron pa pong mga pangyayari, sabing gano'n sa aklat ng Juan 14:13. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking
gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. So, pag nanalangin ka sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, may ginagawa ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. So, ang pangalan ng Panginoon ay napakahalagang elemento na ating dapat kinukonsider kapag nananalangin tayo. Kalooban ba ng Diyos yung hinihiling mo? Gusto ba ng Panginoon yung gusto mo? Nagpapasakop ka ba sa nais ng Panginoon? Nakikita mo ba yung plano ng Diyos? Then, ipanalangin mo. At kapag pinanalangin mo yan, maski natutulog ka, gumagawa ang Diyos. May pagkilos ang Diyos. Amen? Kasi sa pangalan niya Sa Mateo 18:20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay nauon ako sa gitna nila. Gusto mo bang makasama si Jesus? Naniniwala po ba kayo kasama natin si Jesus ngayon? Ito pong talatang ito ay pangako ng Panginoon. Pag nagtitipon tayo sa kanyang pangalan, ibig sabihin, inutos niya, sinunod natin, yung pagsunod natin, yung pagtitipon natin sa pangalan niya. At sa pagtitipon sa pangalan niya, ano sabi niya? Nauon ako. Wow! Yung presensya ng Panginoon, yung kanyang pagkilos, aktibong pagkilos, nandito Minsan po kasi, hindi na natin ma-appreciate yung mga ordinaryong nangyayari sa atin, nakilos ng Diyos. Sa akin po, nung umattend po ako ng seminar nung nakaraan, isa po sa napag-usapan namin, yung ordinaryong kilos ng Diyos. Yung bang nakaka-attend tayo sa church, hindi na natin na ipagpapasalamat. Nakakarinig tayo ng maayos na Word of God, hindi na natin napapagpasalamat. Kasi paulit-ulit naman Palagi naman natin naranasan Hindi natin naiisip na may mga lugar hindi sila magkatipon. Kasi may gera. Marahil nasunugan sila. Marahil dun sa lugar na yun, hindi sila makapagtipon-tipon kasi pine-persecute sila, pinapatay sila pag nakitang may dala silang Bible. Minsan hindi natin ma-appreciate si Lord na may kinakain tayo 3 beses isang araw. Tandaan po natin, maski sa ordinaryong mga pangyayari sa buhay natin, kumikilos ang Diyos. May ginagawa siya. Naroon siya. At dapat po matuto tayo magpasalamat. Kaya nga po, anumang sasabihin mo, anumang gagawin mo, palagi mong tingnan yung pangalan ng ating Panginoon. At sa mga pangyayaring ito, anong sabi? Giving thanks to God the Father through Him. Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Pansinin niyo po, minsan po may isang tao na bagsak ang mukha niya. Malungkot na malungkot siya. Pinayuhan po siya nung counselor. Isulat mo yung problema mo ngayon. Sinulat niya. 1, inaaway ako ng misis ko. 2, wala akong pambayad sa kuryente. 3, 4, hanggang 10 na problema. Tapos sabi ng counselor, sa kabila ng papel, isulat mo yung alam mong binigay ng Diyos sa iyo ngayon. Number 1, buhay pa ako. Number 2, wala akong sakit.
Number 3, may pamilya ako. Number 4, alam nyo, hindi niya na masulat lahat eh. Yung kabutihan ng Diyos. Minsan po kasi puro tayo reklamo at sinisisi pa natin ang Diyos. Pero kung tutuusin, ang daming ginagawa ng Diyos sa iyo. Even, ang tingin na nga natin, ordinaryo lang. Pero, isa pong malaking ipagpasalamat natin, iniligtas tayo ng Diyos. Tinanggap niya tayo. Pinatawad tayo sa kasalanan. Anak ka ng Diyos. Hello? In everything, give thanks. So as an overview ng ating mga pinag-usapan, tandaan natin, in relation to others, sa verses 12 to 14, mayroong one body, put on, ano yun? Christ-like virtues applied. I-apply natin. Ano ba yung bunga ng banal na spirito sa buhay natin? I-apply natin yon. Compassionate heart, kindness, gentleness, meekness, apply natin yon. And then Christ's forgiveness and love appreciated. Sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, pinatawad ka ng Panginoon, kaya naman magpatawad ka rin sa iyong kapwa gaya ng pagpapatawad ng Panginoon. Minahal ka ng Panginoon maski hindi ka kaibig-ibig, yan din ang gawin mo sa iyong kapatid. I-appreciate natin yung forgiveness and love. Ang pangalawa, in relation to Christ, in Christ, let Christ. Ano yung hahayaan natin at pagkakatiwalaan natin? Yung peace and word of Christ. Ang intensyon, to unite us. No, kasi gusto ng Panginoon na magkakasama tayo. Gusto ng Panginoon na lumalakad tayo sa journey of life na may mga kasama tayo. At hindi ka nag-iisa. Kaya malungkot ang pananampalataya mo kung nag-iisa ka lang. Tinawag po tayo sa pagkakaisa. Kasi meron tayong peace of Christ at meron tayong word of Christ. Meron siyang instruction and admonition. Kaya nga po yung mga katotohanan ito ang sabi, let this dwell and rule personally and corporately. Yun ang tinuturo sa atin eh. Sa iyo dapat naghahari yan. Sa akin dapat naghahari yan. Batayan niya ng mga pagdidesisyon ko. Pero hindi lang sa akin. Dapat sa inyo din. Sa gantong paraan, nagiging matibay tayo. So as an application, in relation to others, yung put on, ito, sa mga regular na mga pamumuhay natin, apply Christ-like virtues. I-apply natin yan. Yung mga nabanggit kanina. Pero sa mga problematic na mga kasama natin, tignan nyo nga yung katabi nyo, regular ba yan o problematic? Ano apply? Christ, forgiveness, and love. Amen? Kaya naman yan eh. Kasi sa atin na yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi naranasan mo yan eh, pinatawad ka ng Panginoon. Sabi nga, you cannot give what you do not receive. Pero kung tinanggap mo na yan sa Panginoon, forgiveness and love, kaya mo yang gawin sa iba. Huwag ka magpadaya sa bulong ni Satanas na hindi mo kaya. Huwag ka magpadaya kay Satanas na hindi ka magbabago. Binago ka na ng Panginoon. Layuan mo na yan. Iwasan mo na yan. Hindi ka na nakatanikala. In relation to Christ, let Christ, anong application? Let the peace of Christ rule to unite. And then, let the word of Christ dwell to ignite. Nakakahawa yung pamumuhay na pagiging totoong Kristiyano. Hindi sa nguso lang, kundi sa puso. Kaya nga po as a challenge, in relation to others, share an experience of comfortable and challenging experience with fellow believers in our church. I believe meron kayo niyan.
No, may karanasan kayong ganyan. At ang pangalawa, as a challenge, share how can the word of Christ and peace with God helps you to preserve unity in our church. Kailangan tayo magkaisa. At sa pagkakaisang ito, hindi imposible yon kasi may ginawa na ang ating Panginoon. Tandaan natin, we belong to one body in Christ. Amen? Isang katawan lang tayo. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, walang iwanan. Sagot kayo, dapat sumama ka. No? Kasi wala tayong magagawa pag umalis agad. No? Pag iniwan tayo. Pero alam nyo po, mas lalakas tayo, tatatag tayo kung sama-sama tayo. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Napakaganda po nung awit na to. Habang inaawit natin, nandito ang Panginoon eh. No? Awitin natin to sa Kanya. Yes. Sige po, damhin natin yung presensya ng Panginoon. Pasalamatan natin, appreciate natin yung kabutihan niya. Let my walks be kind, and my words be true. Let my life be whole with my eyes on you. Think this is your prayer. Lord, I'm stepping out from the comfort zone, letting go of me, holding on to you. Once again, let's pray the song. Let my walks be kind, and my words be true. Let my life be whole with my eyes on you. Lord, I'm stepping out from the comfort zone, letting go of me, holding on to you. Freedom
Let's just praise God. Open your mouth. Buksan niyo po yung mga labi niyo. Sabihin niyo kay Lord, thank you. Thank you. Purihin ka, Panginoon. Salamat. Dakila ka, O Diyos. Wala kang katulad. Aking Panginoon. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ang aking buhay. Purihin ka, Yahweh. Purihin ang pangalan mo. May kaligtasan, may kapayapaan, may kalakasan. Dakila ka, O Diyos. Sa iyo ay may kagalingan. Sa iyo kami magpupuri. Salamat, O Diyos. Salamat. Panginoon, ang mga awit namin ay batay sa iyong mga salita. This is your word that we sing. This is your word that you have promised. This is your word that we hold on. Your word is our life. Your word gives us strength. Your word gives us comfort. Your word has saved us. Your word transforms us. Your word creates Christ-likeness in us. Your word fills our mind with the good things. The good things that this world can never give. That this world cannot achieve. Yung salita mo, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong salita na nagpapalaya. Salamat. Nawa sa bawat isa na narito, let the peace of Christ rule in our hearts. Let the word of Christ dwell in us richly. And in everything that we do, in every words that we will speak, let us thank the Lord. Let us praise the Lord. Sa umaga pong ito, aalalahanin natin ang natapos na gawain ng Panginoong Yesus sa krus. Ngunit bago po tayo makibahagi, mahigpit kong ipinagbibilin. Kung meron po tayong kasalanan sa katawan ng Panginoon, atin po muna itong ihingi ng tawad, ikumpisal sa Panginoon. Sapagkat sa pagkukumpisal natin, siya ay tapat at banal na patatawarin tayo at lilinisin sa anumang kalikuan. Bago po tayo makibahagi sa gagawin nating pag-aalaala
sa katubusan sa ating mga kasalanan. Atin po munang ilagay ang ating sarili sa isang commitment na nais nating maging bahagi ng plano at kalooban ng Diyos. Dahil iniligtas ka ng Panginoon, bilang kapahayagan ng iyong pasasalamat, piliin mo na sumunod sa Kanya. Sa pagkakataon pong ito, kung nais mo na pasalamatan ng Panginoon dahil sa natapos niyang gawain, kung nais mong pagkatiwalaan ang ating Panginoon, patuloy na pagkatiwalaan ang ating Panginoon sa iyong kalagayan ng kaligtasan, makibahagi ka sa mga bagay na ito. Kung ikaw ay nag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoon at alam mo na ikaw ay tinubos ng ating Panginoon, makibahagi ka sa gawain ito. Nang gabi bago ipagkanulo ang Panginoong Hesus, siya'y dumampot ng tinapay. At ito ay binigay niya sa kanyang mga alagad. At matapos nilang kainin, kinuha niya ang kopa at sinabi niya, ito ang aking dugo, ang bagong tipan. At sila'y uminom. Sa umaga pong ito, ipapahayag natin na tayo'y bahagi ng bagong tipan. Sa bawat isa na nakahanda na gawin ang mga bagay na to, pwede po kayong lumapit at kumuha ng tinapay at ng juice. Magpasalamat po tayo sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Ang tinapay na ito ay nananatiling tinapay, ngunit alalahanin po natin kung paanong ang katawan ng Panginoong Hesus ay kinailangan upang kanyang gampanan ang pagtubos sa atin. Ang ikalawang persona ng Diyos ay naging tao
Sinunod niya ang lahat ng hinihingi ng kautusan ni Yahweh. Hindi siya nagkasala upang ang katuwiran na taglay niya, ito ang ibibihis niya sa mga makasalanan na sasampalataya sa Kanya. Ang katawan ng Panginoon, ito rin ang ginamit upang tubusin ang mga makasalanan na Kanyang ililigtas. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya naman, ang kamatayan ay hinarap ng ating Panginoong Hesus bilang pagtubos sa bawat mananampalataya. Kainin po natin ang may pasasalamat ang tinapay na ito. Itaas po natin yung baso na may juice. Ang juice na ito ay pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Sapagkat sa batas ng Diyos, kung walang pagdanak ng dugo, kung walang mamamatay, walang kapatawaran sa kasalanan. Walang paglilinis na magaganap. Ang perpektong anak ng Diyos na hindi nagkasala, siya ay namatay. Ang kamatayan niya ay ang katubusan ng mga makasalanan na katulad natin. Siya ay namatay upang ang sumampalataya sa Kanya ay mabuhay magpakailanman. Bilang mananampalataya, hindi na tayo dadanas ng ikalawang kamatayan sapagkat sapat ang dugo ng Panginoong Hesus sa pagtubos sa lahat ng umaasa sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya. Inumin po natin ang may pasasalamat ang juice na ito. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, batid namin ang kamatayan ng Panginoong Hesus sapagkat siya ay inilibing. Ngunit makaraan ang 3 araw, on the 3rd day, His body was never been found on the grave. He resurrected. Mga kapatid, ito yung katunayan. Hindi na natiling patay ang ating Panginoon. Ito po'y matibay na batayan ng ating kaligtasan. Kaya nga po, ang pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoon ay hindi malungkot na pangyayari. Ito po ay masayang pangyayari sa buhay ng iglesia. Pwede po bang ngumiti naman kayo? No? Mukha kayong namatayan. Amen? Di ba? Buhay ang Panginoon. Huwag mukhang punebo yung... Alam niyo po, isang bagay kapag may Lord's Supper, lahat po malungkot eh. Tapos na po yung kalungkutan. Oo, malungkot yung nangyari sa Panginoon, pero kailangan niyang gawin yun upang maging tiyak ang kaligtasan. Amen? Amen? Yeah. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Sige
Sige po, bago tayo mag-iwahiwalay, I would like to declare itong benediction na to. Sa ating Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Sa ating Diyos na nagplano ng paraan ng pagliligtas. Kaya naman ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tubusin tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Ang iglesia ay tinubos niya. At gayon din, sa pag-akyat ng Panginoong Yesus sa langit, bumaba ang banal na Espiritu. Mga kapatid, ang malapit na pagsama ng Diyos ay nasa atin. Sapagkat hindi niya tayo iniwang tulad ng ulila, sapagkat ibinigay niya ang banal na Espiritu. Kaya naman dito sa iglesia, sa pagtitipon natin, kayo ay pinalalakas. Ngunit sa paglabas natin sa lugar na to, tayo po nawa ay maging instrumento ng pagpapalaganap ng mabuting balita. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of God be upon you. And may His Spirit empower each and every one of us to proclaim the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Ano po ang ating mission statement? Ano po ang mission statement ng Gospel Coalition Church? Our mission is glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Ano po slogan natin? Sharing Christ, changing lives. Amen? A round of applause para sa Panginoon. Magandang maga po sa bawat isa. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.